So ito na nga mga sangkay, binigyan lamang po si Vice President Sara Duterte ng 5 araw ng NBI. So hello, what's up mga sangkay, magandang oras po sa inyong lahat. Eto mga sangkay, pag-usapan po natin itong parang ultimatum nitong NBI kay Vice President Sara na sumagot mga sangkay sa kanilang mga katanungan tungkol po sa ginawang pagbabanta laban sa presidente ng Pilipinas. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.35 million subscribers na. Kung hindi ko pa po nakakapag-subscribe, ayan po, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Then, click the bell and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga Solid Sangkay. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay. Kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. Okay mga Sangkay, ito pag-usapan po natin. Kasi ang NBI ngayon ay maglalabas ng subpoena against Vice President Sara. Ngayon, sa subpoena na ito mga Sangkay, kailangan po sumagot ni VP Sara sa loob lamang daw po ng 5 araw. Yan po ang hihintayin ng NBI. Magandang hapon, Nel. Nasaan na ba ang Department of Justice sa kanilang pag-iimbestiga sa kill remark ni Vice President Duterte? At may natukoy na ba sila kung sino ang nakausap ni VP Sara na assassin? Yes, Jun, magandang hapon. Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation para kay Vice President Sara Duterte para pagpaliwanagin sa kanyang sinabi na umunoy pagpapatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa First Lady at maging sa House Speaker. Posibleng ngayong araw mailabas na ang subpoena para kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanilang ginagawang investigasyon sa kill remark ng pangalawang Pangulo. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, bibigyan nila ng 5 araw ang Vice Presidente para... Ayan mga Sangkay, 5 days lamang po ang ibibigay o ang ibinigay kay VP Sara. Magtungo sa kanilang tanggapan. Kailangan niyang harapin mismo yung NBI. Alam nyo, mga Sangkay, ito po yung magagaling na mga detectives. Pagdating po ito sa mga detective ng NBI, talagang delikado dito ang kung sino mang sinasabing hitman ni VP Sara kasi mukhang madidiin siya dito. At kapag ang NBI na po ang kumilos, naku po, may kalalagyan. We are giving her chance, due process, to answer yung ibinibintang sa kanya. No, this is by way of subpoena, and we will ask her to appear before our office within 5 days from today. Matibay na ebidensya para sa NBI ang video mismo ni VP Sara na umano'y nagbabanta sa buhay ng Pangulo. Matibay pong ebidensya yun dahil napatunayan po namin yun ay authentic, talaga pong nangyari at na-preserve na po namin sa Facebook app. Ayon sa Department of Justice, itinuturing nila na seryosong banta ito sa buhay ni PBBM, kaya naman posibleng maharap sa patong-patong na reklamo ang Vice Presidente dahil sa kanyang mga pahayag. Naku po. The premeditated plot to assassinate the President as declared by the self-confessed mastermind will now face legal consequences. Ayun lang mga Sangkay. Ayan po from NBI po yan. Remember, ang NBI, ito po ay mga Sangkay, malalim po ito pag nag-iimbestiga. Hindi po ito nakikisaw sa mga Sangkay ng basta-basta. At kapag ang NBI na ang kumilos, naku po, may kalalagyan. Ilan sa ikinokonsidera ng DOJ na isasampang reklamo ay sedition at grave threats. First, the Vice President is not immune from suit. She can be the subject of any... Ito na mga Sangkay. Itong si VP Sara, wala pong immune siya eh. So, pwede siyang makasuhan mga Sangkay. So, ayon po dito sa DOJ, mukhang marami pong haharaping kaso daw po itong si VP Sara. criminal administrative case
Based on our initial study, sedition is a possibility. We are Sayang, no? Siguro dapat ang ginawa ni Vice President Sara Duterte, hindi na lamang po siya nagbanta. Siguro naglabas siya ng sama ng loob. Kung mayroon man po siyang sama ng loob against the first family. Pero nagka-problema po dito mga sangkay nung binantaan na po niya yung presidente ng Pilipinas. That's very, very wrong na ang Commander-in-Chief pagbabantaan mga sangkay. Nako, siya tuloy po dito yung maiipit. not closing our eyes on other possible criminal offenses, even graver than sedition. But grave threats and sedition are obviously being considered. Ayon naman sa Prosecutor General na si Attorney Richard Anthony Fadulion, uusad pa rin ang investigasyon kahit hindi lumutang sa NBI si VP Sara. Whatever evidence is in the possession of or will be in the possession of the NBI based on its investigation outside of any statement or any cooperation coming from them is something that we can work on already. Kaugnay ng mga sinabi ni VP Sara laban sa Pangulo, magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad ng Presidential Security Command o PSC. Tumanggi ng magdetalye si PSC Civil Relations Officer Major Nestor Endoso pero dodoblihin anya ang seguridad ng Pangulo. Makikita nyo lang po siya during sa mga incoming engagement ni President kasi kung sa amin dito na didouble natin yung security ni President lalo sa mga upcoming activities niya, mas electing natin yung security. Yun ayon sa NBI, wala rin silang idea pa kung sino itong nakausap ni VP Sara. Tiniyak naman ng DOJ na magiging patas sila dito sa isinasagawang investigasyon at wala ring sinabing timeline ang Justice Department kung kailan matatapos itong investigasyon. June. Nabanggit ba kanina sa pulong na diniluhan mo kanina, Nel, na yung sinasabi naman ng kampo ni VP Sara ng mga abogado ay sinasabi na hindi pa naman daw ito active na banta dahil ito ay mangyayari lamang kung mamamatay si VP Sara. Yes, nabanggit yan, June. Kinokonsidera nila yung mga naging paliwanag doon sa naging remarks nga ng Vice Presidente. Pero hindi pa rin mga sangkay. Mangyayari lang daw kapag binira si VP Sara. Kailangan pa rin po talaga mag-investigate kasi banta po ito sa national security. Kasi sa presidente po ito, ibig sabihin, may nakalatag na plano. Paano kung gawin mga sangkay na actually, ang makikinabang po dito kung mapapatumba si PBBM, si VP Sara Kasi siya po yung Vice President. Sino mga ba ang uupo kapag wala na po ang presidente? Si VP Sara. So, tingin ko mga sangkay, kwento na lamang po yung sinasabing kapag ka may magpatumba sa kanya. At I don't think, mga sangkay, na may gagawa nun. Dahil walang makikinabang, walang kapakinabangan kapag ka si VP Sara ang mapatumba. Kasi Vice President po siya Walang Pero kung presidente ang mapapatumba, automatic, Vice President ang sasalo. At yun po yung tinutukoy actually mga sangkay na marami pang eksperto. Pero sayang dapat hindi na nagkaganito mga sangkay kasi magkakampi itong mga to kailangan umabot sa punto mga sangkay na magbabardagulan na pala itong mga to. O para sa kanila, doon sa kanilang initial na kanilang mga pagsusuri at investigasyon, seryosong threat pa rin yun. Yung sinabi nila, sinabi ni VP Sara ukol nga dito sa Kasi mga sangkay, yung sinasabing may banta sa buhay ni VP Sara, wala pong dyan Wala pong direktang nagsabi. Na halimbawa sinabi ni PBBM o sinabi po ni Romualdez o sinabi ng First Lady na ipapatumba si VP Sara. Walang ganun Kwento lang ni VP Sara. Ibig sabihin, pwede niyang gawan ng kwento yun. Pero, yung galing mismo sa bibig niya, nasasabihin niya na may inutusan na akong assassin. Na just in case, may mangyayari daw po sa kanya. Huwag kang titigil. Itumba mo silang lahat.
Yan ang delikado, mga sangkay. Kasi galing po mismo sa kanyang bibig. Kaya nga po tinatawag po dito siyang self-proclaimed parang mastermind or criminal, mga sangkay. Kasi siya po mismo, galing po mismo sa bibig niya, di ba? Seguridad ng Pangulo. So, ang sa kabuuan kanina doon sa press briefing ng DOJ at NBI, ng NBI, wala naman silang sinasabi na ito ay hindi nila siseryosohin. Lagi nila sinasabi na ito ay ikokonsidera na seryosong banta sa buhay ng Pangulo. Yun. Pero papaano naman sinasabi, Nel, na ito ay mahuhulog sa sedition? Itong banta na ito na sinasabi nila. Hindi pinaliwanag sa atin ng DOJ yung buo, pero yun yung isa sa mga tinitignan pa lang nila na posibilidad. Pero may binigay na hint sa atin ng DOJ na mas mabibigat na kaso. Pero ayaw nga nilang i-detalye yun. At sinabi nga sa atin na... Yun ang mahirap, mga sangkay, kapag ka nagkakaso-kaso na. Ang napansin ko lang kasi dito kay Vice President Sara Duterte, hindi po sila nag-iingat ng salita. So yun po magpapaano sa kanila. Yun yung magpapabagsak sa kanila kung ganito pa rin po yung style. Kasi syempre, bawat bibitawan mong salita, pwedeng magamit yan laban sa'yo, diba? Bigyan daan muna itong ginagawa nilang investigasyon at sa mga posible, sa mga susunod na linggo, ay maglabas sila ng pahayag ukol dito, Jude. So, meron din sinasabi kanina yung resource person na pagka hindi nagpakita si VP Sara, ay pwede naman may mga nag-gather na silang ebidensya. Ibig sabihin, hindi mandatory na kailangan pumunta ni VP Sara o tumugon doon sa subpoena. Ganun ba yun, Nel? Tama ka dyan, Jun. Sapat So kailangan niyang sumagot sa NBI talaga within 5 days. na sinasabi nila na nag-gather nilang o yung ginagather nilang ebidensya at yung makukuha pa nilang ebidensya para umusad ang kaso. So hindi naman kinakailangan na hintayin pa nila yung magiging pahayag ng Vice Presidente, pero dahil nga sa due process ay hihingan nila yung panig ng Vice Presidente ukol nga dito sa kanyang mga sinabi, June. Kailan ba ang alis ni Pangulong Marcos, Nel? Kasi kasama Okay, so ayan po mga sangkay. Ano sa tingin niyo mangyayari dyan? Ngayong binigyan lamang po ng 5 days itong si Vice President Sara Duterte para po magtungong NBI. Ang NBI po mga sangkay, kapag ka nag-imbestiga po yan, malalim po yan. Magagaling po yung mga detective dyan, mga sangkay. So kung sino man ang hitman ni VP Sara, malamang sa malamang, kinakabahan na po ito ngayon. Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Mga sangkay, ang gulo-gulo no? Sana magkaayos-ayos na lang, hindi na yung ganito Well, mag-comment po kayo sa baba ng inyong mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, mga sangkay. Dito nag-upload po tayo ng mga magagandang content patungkol po sa nangyayari sa panahon natin ngayon according to Bible prophecy. Alright? So, ano pong gagawin? Hanapin nyo sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.